Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Bago pa man natin bigyan si Sir ng mga simpleng gabay at payo kung ano ba ang dapat gagawin dito sa area niya, sana wag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pagti-treasure hunting. Ngayon, simulan na natin. Mapapansin natin dito sa sign ni Sir na klarong may hugis pa box. At halatado talaga ito mga katiits. Nagawa yan ng tao. Man-made sign. At may pabutas sa gitna. Nahugis din box. Pero may dalawang klase yan mga katiits. Una, dito muna tayo sa pabutas. Pag ganitong klase na pabutas, ang box sa gitna, ang ibig sabihin nito, lalo na ang butas niya naka-counter harap sa mismong taas. Kasi bantayanan talaga mga katiits yung mga sign kung saan sila naka-engrave. Bantayanan ang load lock position niya. Ibig kong sabihin, plastada. Kung ito man ay naka-flat na bato at dyan nakalagay ang sign. Automatic ang counter niyan pataas at pa-down. Tulad dito kay Sir. At kung ang sign, load lock position niya pa ganyan, pa slant, pataas, pa down. Ngayon, yun yung travel niya. Kung nakatayo man, ang load lock position niya, yung sign na tipong mga parang pader o di kaya mga poste, ang travel niya, automatic, papunta dyan sa side at sa side. Ito kay Sir, kung mapapansin natin, ang arrow na ginawa ko papunta sa taas at pa down. Kaya direct down din ito. At ang measurement nito ng target nasa mismong lalim ng butas na ito. Kasi pag ako ang nasa actual, sinusukat ko ang lalim ng butas na yan. Isang halimbawa, huwag ninyong gamitan ng pulgada or inch. Gamitan niyo ng centimeter. Isang halimbawa, ang lalim nito nasa 4 cm simula sa taas. Tanggalin mo natin para maintindihan niyo. Ito yung pinakataas niya. Magsukat papunta sa ilalim sa mismong pinakasahig niya. Ito na yung pinakasahig niya sa ilalim. Isang halimbawa, 4 cm. Ngayon, yung 4 cm, isulat natin. 4 cm equals 4 yards. Yarda mga katiits. Suma di total. Nasa 12 feet ang sinasabi niyang takip. Kasi kung susumahin, mapapansin natin sa pinakailalim, flat. Wala naman siyang sinasabing or wala namang nilagay na dot dito kung ano nung sign flat. Kaya ang matatamaan dito sa ilalim pag naghukay kayo sa mismong ilalim ng bato na ito Sir ay pinakasahig o di kaya pinaka-cover niya pero matigas. Yan yung unang assessment ko sa ganitong klaseng sign na pabutas. Ganyan. At yung pangalawa, hindi pareho ito sa una at sa pangalawa mga katiits. Iguhit natin ulit, pa-box. Ito yung pangalawa na kung saan ang pinakagitna niya. Ang ginawa nila, hindi pa-box kundi, hindi pabutas kundi pabukdo. Parang tinapalan siya na pinasahan at tinapal, pabukdo siya. Pag ganyan walang butas kundi pabukdo siya. Pag pabukdo ang mga sign, ibig sabihin nakatravel yan sa taas. Kasi hindi naman siya naka-counter sa down.
taas talaga yan kasi nakabukdo or sadyang pinatong ang hugis pa box sa gitna ng box din na may guhit. Tulad dito sa gilid may guhit. So maditotal ang target wala sa ilalim kung hindi nasa ibabaw. Isang halimbawa, gumawa tayo ng layer. Ito yung top layer. Yan yung top layer. At yung bato kung saan ito yun. May sign sa gitna. Napa-box. Para maintindihan nyo mga katits. At madali ninyong mahanap na naka-engrave. Sa pinakagitna niya may pa-box na pabukdo. Ang gagawin ninyo, ang target kasi ito ang elevation ng lupa. Ulitin ko, ito yung elevation niya. Wala sa ilalim ng elevation ang target kung saan nasa taas ng elevation. So maditotal, in close rock treasure ang kalalabasan nito. Pero kung wala siya sa mismong batong kung saan naka-engrave ang sign, nasa kabilang side, maghanap ng ibang bato na malalaki. Kung may metal detector, gamitan ng metal detector. Pero para sa akin, hinahanap ko yung mga power sign. Tanggalin natin yung mga araw na ginawa ko. Kasi meron talagang mga power sign dyan na klarong butas na nasa gilid. Yung butas na yan, yun yung nagtuturo. Isang halimbawa, may butas dyan. O kaya dito sa kabilang side. Pero singlaki lang yan ng parang stick ng sigarilyo yung butas na yan at maganda yung paggagawa. Madalas tinatabunan niya ng lupa para hindi mapansin. Ngayon, pag nakita ninyo yan, sundan kung saan nakaharap ang butas na yan. Kung saan siya nakatingin sa malaking bato sa unahan, ay sigurado nandoon yung tunay na deposito na nasa loob ng bato. At nasa loob din niya ng box, tulad ng mga ammunition box, mga ganon ang nilagyan ng, pero hindi maraming deposito yan. Pinakamarami dyan, 6 na barita lang. Yan yung pagsunod sa ganitong klaseng sign. At maghanap pa tayo. Parang may butas dito sa unahan, no? Ng ibang sign. Pero ito kay sir, hindi ito giveaway para sa akin kasi malapad na bato eh. Madalas ang ganitong klase aabot ito ng mga 29 to 32 feet under. Sintro dito sa batong ito. Pero mapapansin din natin, may sign pa dito sa gilid. Madilim lang kasi gabi nila yung sinorbi. Paano natin ito ma-analyze na maayos? Parang ganyan, no? Lumang kahoy ang tinutukoy nito. May isa pang target sa lumang kahoy. Parang dito panig yan. At ang target sa lumang punong kahoy, wala sa mismong puno kung hindi nasa unahan at ito yung tinutukoy niya. Hindi yung ito. Yan. Pero, ulitin ko ulit, doon banda yan, pabor yan. Hindi magkalayo siguro ng mga 20 to 40 meters side na yun. Yun ang isorbe ninyo, sir. Maghanap kayo ng sign sa tinuro kong target. Komplikado ito, madilim yung video mo. Pero ganun pa man, yung isa, nandito sa ilalim ng bato pero malalim nga. Malalim lang at ang isa nasa unahan. Okay, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katits. Thank you and happy